Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos, the King of Kings and the Lord of Lords, who deserves our worship, our adoration, our thanksgiving. Panginoon, salamat ng marami sa araw na ito. Thank you for your manifest presence in our midst. Lord, we thank you for we have this opportunity to worship you, to give you the praises, to hear your word, to give to you, Lord God, our tithes and offerings. Salamat sa pagkakataong ito, Panginoon. Ngayon pong oras na ito, kami po ay nagpapakumbabang lubos. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga kasalanan. Lord, linisin niyo po kami ng inyong dugo. Tayaan niyo po ngayong oras na ito, matanggap namin ang iyong salita ng buong buo, Panginoon, matanim ng malalim sa aming puso't isipan. Lord, we pray we will receive not only information today, but we will be transformed by your word. Kaya salamat muli, O Diyos. Anoint each and every one of us ngayong umagang ito. And Lord, even our worship services all throughout the globe, let your anointing flow in Jesus' name. Again, Lord God, nag-e-expect kami ng matitinding bagay sa iyo ngayong araw na ito. Lord, lalabas kami sa lugar na itong dala-dala namin ang bagong bagay na ibibigay mo, Panginoon. At Lord, walang sino man na aalis sa lugar na ito na hindi tagumpay at hindi pinagpalang lubos. Sa pangalan ni Jesus. Salamat, Lord. To you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. Let's all declare Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Amen. Palakpakan po natin muli ang Diyos. Thank you, Jesus. Let's also declare our culture as J1 family. Sabay-sabay tayo. Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Thank you, Lord. Sino pong umaasa may magandang gagawin ng Diyos ngayong araw na ito? Amen. I-high five mo nga yung kaliwat kanan mo. Congratulations na agad. Tagumpay ka na agad. Amen. Thank you, Lord. Atin pong minamahal na Bishop Art and Rev Lynn ngayon po ay magkakaroon po sila ng almost 3 weeks na mission sa lugar po ng Middle East. Sila po ngayon ay nasa Saudi Arabia. Alam nyo ba na may 2 na po tayong churches doon? In Saudi Arabia. Palakpakan natin ng Diyos. At nandun na rin po after ng Saudi ay ang United Arab Emirates, ang UAE, and then diretso po sila ng JA1 Qatar. Kaya po, lagi nating ipag-pray ang atin pong minamahal na Bishop and Revlin, ang kanilang kalusugan, ang kanilang kaligtasan, at syempre the victory is always with them. Praise God. Pebrero na po. Pag Pebrero, ano po ang naiisip natin? Sabihin mo nga, love. Yung may emosyon naman, love. Yan. Month of February, ika nga daw po ay buwan ng pag-ibig. Pero ang tanong, ano nga ba talaga ang tunay na pag-ibig? What is true love? Noong pong nakaraang taon, narinig po natin yung preaching about loving our neighbors. Ito po yung second greatest commandment ni Lord sa ating lahat, that we should love others as we love ourselves. Yung others na kamahal-mahal at lalo na po yung others na hindi masyadong kamahal-mahal. Yung katabi mo, kamahal-mahal yan. Amen? Kaya po, mapaalalahanan po tayo ngayong umaga
Sabi po ng isang pastor sa Amerika, ang pangalan niya po ay si Pastor Dave Willis. Sabi niya, love unlovable people because we have all been unlovable at times. Mahalin daw po ang mga hindi ka mahal-mahal dahil ikaw mismo may pagkakataon at malimit pa nga, hindi ka kamahal-mahal. People usually need love the most in those moments when they deserve it least. Yung mga taong hindi ka mahal-mahal, yun yung panahon na kailangan nila ng pagmamahal. Wala pong taong natural na nakakainis. Totoo po ba yun? Wala pong taong natural na nakakainis. Wala pong inborn na masama. Lahat po ay merong dahilan kung bakit sila naging ganon. Bakit nga ba unlovable ang isang tao? Minsan natatanong natin, bakit kaya yung katabi ko, hindi ko kayang mahalin talaga? Unlovable. Meron pong isang lalaki, kukwento lang po ako ng saglit. Ang lalaking ito, ang pangalan ay Jomar. At si Jomar po, sa kasamaang palad, namatay po siya sa edad na 33 years old. Konti lang po ang tao sa kanyang lamay. Halos wala pong nakitang bulaklak. Ang kasama lang po niya ay ang kanya pong dalawang nakababatang kapatid, sina John at Jerry. Hindi daw po kasi siya mataas na tao sa lipunan, hindi rin naman siya masyadong kilala. Pero kilala siya ng mga kabarangay niya, pero dahil po yun sa masasamang dahilan. Ilang beses na po kasi siyang nakulong sa iba't ibang offense. Namatay po itong si Jomar sa isang inuman. Siya po'y nasaksak. Dahil po nagkaroon ng rambulan, lasing na lahat, ay di nasaksak po siya. Minalas daw, sabi po ng kanyang kapatid na si Jerry, si Kuya, minalas yan. Pero yan po si Kuya, mabait po yan. Napakamaalalahanin at mapagmahal. Siya po ang nag-provide sa amin mula nang maghiwalay po ang aming mga magulang. Nagtatrabaho po siya ng maayos at may pangarap po siya sa buhay. Pero mula po nung iniwan siya ng nag-iisang babae na kanyang minahal ng lubusan, nagbago na po siya. Iniwan. Sino dito ang nakaranas na siya iwanan? O baka ikaw ang nang-iwan. Iniwan po siya ng babaeng kanyang minahal ng lubusan. Ilang beses niya pong pinuntahan, kinausap ang babaeng iyon, ang kanyang minamahal, ngunit ayaw na po. At lalo po siyang nawasak ang kanyang puso nang mabalitaan niya may asawa na ang kanyang minamahal. Wala pong bisyo si Jomar at napakatahimik, pero nagbago po ang lahat dahil sa matinding heartbreak. Naging maglalasing, naging addict sa droga, naging palaaway, laman ng lansangan, nakukulong, at halos wala sa maayos na pag-iisip si Jomar. At sabi nung si Jerry, kahit kami pong mga kapatid niya, ay hindi niya na po pinakikinggan. Si ate lang po talaga ang minahal niyang lubusan. Hanggang sa dumating na po sa ganito. Mas mabuti na po siguro, itong sabi nung si Jerry, mas mabuti na po siguro kasi makakapahinga na po si Kuya at di niya na mararamdaman ang pain ng heartbreak mula sa kanyang minamahal. Tanong, sa story po ang ating narinig kay Jomar, nakakapahinga ba talaga siya? Ang isa bang tao pag namatay ay talagang nakakapahinga? Alam natin mga kapatid, sino po dito born again na? Yung matagal ka ng born again. Yung 1,000 years ka ng born again. Please, raise your hand. Walang tumaas ang kamay. Alam niyo po, ang taong walang tamang relasyon sa Diyos ay hindi nakakapahinga. Mabait man yan o masamang tao,
hanggat hindi siya nakapanumbalik sa Diyos bago siya mamatay, mapapahamak at hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. So sa totoo lang po ay hindi totoong namamahinga ang isang taong pumanaw kung siya'y walang relasyon sa Panginoong Diyos. Sila po yung nananatiling pagod at nananatiling may sakit. Ang kaibahan nga lang po, hindi na lang natin nakikita. Bakit? Kasi hindi na po sila nakatira sa katawan. Sila po ay mga kaluluwang hindi nakatanggap sa Panginoon, naglipanan na lang po sila dyan. Kaya dapat pala po, hindi tayo napapakali na hindi ma-share ang gospel ni Jesus Christ sa isang taong malapit nang mawala sa mundo. Ang mensahe ng pagtubos at pagdiligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kasi alam po natin na hindi natatapos ang paghihirap ng isang taong hiwalay sa Diyos at hindi tumanggap kay Kristo. Hindi totoong nakakapahinga, tuloy-tuloy ang kanyang paghihirap dahil wala siyang koneksyon kay Lord. May kilala ka rin sigurong Jomar. Kagaya ni Jomar ang personality. Marami pong Jomar sa ating paligid na nangangailangan ng Kristo. Masamang tao sa tingin ng marami, pero sila dapat ang nakakaranas ng pag-ibig. Marami rin pong Jerry sa ating paligid, yung mabait na kapatid. Mabait siya, maayos, katanggap-tanggap sa lipunan, ngunit hindi rin niya naiintindihan ang kaligtasan, ang mensahe ng pagliligtas ng Diyos. Dahil hindi rin po siya tumanggap kay Kristo. Kaya ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayong umaga, discipleship matters a lot. Basahin po natin, 1, 2, 3, go. Discipleship matters a lot. Doon po sa ating narinig na kwento, napakahalaga po na mayroong nag-disciple kay Jomar o kay Jerry at sa lahat ng taong nasa paligid natin. Are you a disciple of Christ? Ang tanong natin kanina na ating hindi nasagot, bakit hindi ka mahal-mahal ang mga taong hindi ka mahal-mahal? Anong reason? Bakit hindi sila kamahal-mahal? Kasi yung taong nakakainis, yung boss mo o office mate mo, yung classmate mo na nambubuli sa'yo, o yung kapitbahay mong may pagkamarites at pagkamasungit, hindi sila kamahal-mahal kasi hindi rin nila naranasang may naging mabait sa kanila sa panahon na sila'y mabait. Hindi nila naranasang may naglalambing sa kanila sa panahon na sila'y naglalambing. Hindi nila naranasang may nagmamahal sa kanila sa panahon na sila'y nagmamahal. Walang nakapagsukli ng kabutihan, ng kagandahang asal, ng pag-ibig na kanilang ino-offer sa iba. Kaya ano nangyari? Sa halip na love, naging hatred. Si Jomar, lumaki na maayos, maganda ang panuntunan sa buhay, ngunit nung siya'y nagmahal at hindi na ibalik yung pagmamahal na kanyang ine-expect na babalik sa kanya, he turned worse than before. Sabi nga po nung aking nabasa, an angel who loves but not reciprocated can become a devil. Sabi mo sa katabi mo, kung asawa mo yan, pakinig mo. Kaya kung napapansin mo, ang iyong asawa minsan, sa umaga anghel, sa gabi, anghel pa din. Bakit? Baka nagkulang ka ng reciprocation. Ano ba yung reciprocation? Hindi mo naiibalik sa kanya ang pagmamahal na ino-offer niya sa iyo. Baka nagkulang ka na sa lambing, nagkulang ka na sa yakap. Baka nagkulang ka na sa acts of service, sa words of affirmation sa iyong asawa. Remember, sa una nagmamahal yan, pero pag hindi na ibalik yung pagmamahal, hindi naman palagi, but he can or she can become a devil. Iisa lang po ang kayang magmahal ng magmahal kahit hindi natin siya mahalin pabalik.
ang ating Panginoong Diyos. Siya lang po. Kahit paulit-ulit natin siyang saktan, paulit-ulit natin gawin ang ayaw niya, hindi siya nagiging devil. Siya'y nananatiling Diyos because He Himself is love. And that love is in you right now. Kaya ganyan po ang mga itsura nyo. Ang gaganda, ang gagwapo. Bakit? You are filled with God's love. Amen? Kung titingnan lang po natin ang atin pong mga itsura ngayon, ramdam na ramdam ko po na kayo'y punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Parang ang dami sa inyong gumanda ngayon. At ang dami rin pumogi. Amen? Thank you, Lord. Kaya sa halip na mainis ka, magalit ka, sa hindi ka mahal-mahal, ang tunay na disciple ni Christ, habag ang nararamdaman sa unlovable people. Ano po ang connection nito sa ating topic? Sa discipleship. Let me tell you the meaning of discipleship. Discipleship is about helping others build their lives back into God's original design. Kaya mahalaga at napakahalaga ng discipleship. Dahil ang dami pong jomar sa paligid. Ang daming broken by the people that surround them, broken by the situation and circumstances, na kung anong kinatatayuan nila. At tayo bilang mga disipulo ni Kristo, we are there to help them. Sabihin natin, help. Tayo po ang tutulong sa kanila na muling ma-build ang kanilang buhay back to God's original design. Ang discipleship, hindi lang po ito about sa pagpipreach, sa pagtuturo ng Word of God. Ang discipleship, hindi lang po ito seminar or conference na dapat mong attendan. Uy, may discipleship seminar ngayong araw na ito. Makinig tayo. Hindi po ibig sabihin nun, naging disciple ka na nun pag nakinig ka nun. Hindi lang ito simpleng kumustahan o simpleng kain sa labas o pasyal-pasyal. Hindi lang ito simpleng tanungan ng natutunan sa Bible study. Hindi po. That's not discipleship. Ito ay tungkol sa pagsasaayos ng buhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag ang isang tao mula sa kanyang brokenness ay nare-rebuild ang buhay niya, ibig sabihin, kung ikaw ang ginamit para siya ay ma-rebuild muli, you are a disciple of Christ. Pero kapag ang nasa paligid mo ay nananatiling broken at ikaw lamang ang maayos, you cannot be called a disciple because you are not discipling them. Ito po ang kailangan ng buong mundo ngayon. Disciples that will disciple others. Seryoso tayo. Lahat po tayong naririto ngayon. Kaya ka narito kasi may taong tumulong sa iyo. Indirectly man o directly, nanalangin man sila nang hindi mo nalalaman, pero may taong tumulong sa iyo. Why are you here now? Hindi ka pumunta rito dahil bigla na lang. People invited you, people shared to you. Yung mga nasa live stream, kaya kayo nanonood kasi may nag-forward sa inyo ng link about this worship service. Sanay na sanay po tayo na laging may tumutulong. Help others. Kasi kaya ka ngayon nasa maayos na sitwasyon, ikaw muna ang unang tinulungan. May ginamit ang Diyos para sa iyo. Totoo? Kaya ka narito, may ginamit si Lord sa iyo. Si Jomar po, na atin pong pinag-usapan kanina, ligaw po siya kung anong dapat niyang gawin. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Bakit? Walang naging builder niya o nag-disciple sa kanya. Gustuhin man niyang ayusin muli ang kanyang buhay. Hindi niya alam kung paano. Ang bulag, hindi mo pwedeng paghanapan na makarating sa dapat niyang puntahan unless mayroong umaakay sa kanya o unless i-restore mo ang kanyang paningin.
Maraming Jomar po sa paligid natin na broken at durog ang buhay. At marami rin pong Jerry na mukhang okay naman. Ayos naman ang kaisipan. Pero pag wala pa ring relasyon sa Diyos, parehas din po silang mapapahamak sa apoy ng impyerno. Actually, habang sinasabi ko ito, naiisip mo na, napipicture mo na kung sino yung Jomar sa paligid mo. Kung sino yung Jerry sa bahay nyo. Amen? Napipicture mo na, ramdam ko. Now, why does discipleship matter a lot? Bakit po napakahalaga ng discipleship? Number 1, discipleship is a mandate from Jesus. May binilin po si Lord sa 11 disipulo niya after niyang ma-resurrect at bago siya umakyat sa langit. Wala na po si Judas noon. Matthew chapter 28 verse 19. Sa CEV, ang atin pong gagamitin, go to the people of all nations and make them my disciples, sabi ng Panginoon. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go to all nations. Sabihin po natin, all nations. Mga Jomar at mga Jerry sa paligid natin, doon daw po tayo pinapupunta ng Diyos. At gawin po natin daw disciple ang mga Jomar at Jerry sa paligid natin. Mga kamahal-mahal kagaya ni Jomar at kagaya ni Jerry at mga hindi kamahal-mahal kagaya ni Jomar. Lahat daw sila ay kailangang ma-rebuild ang buhay ayon sa design ng Diyos. At ikaw yon. Yes, ikaw na nakakarinig nito, ikaw ang sinasabihan ng Diyos to go and make them His disciples. Ikaw ang gagamitin ni Lord. Bakit? Ikaw ang pinili at ikaw ang binigyan ng authority ng Diyos. Amen? Now, the question is, sabi nyo, to build Him back according to God's original design. Ano ngayon ang original design? Ang original design ay yung Adan at Eva before nilang makumit ang kasalanan. Yung may dominion at authority sa earth. Yung nakakausap ang Diyos ng direktahan dahil meron silang relasyon. Yung nababalot sila ng glory ni Lord dahil naroon sila sa manifest presence ng Diyos. Iyan ang original design ng tao. Hindi po ito. This is a product of the sin of disobedience. Ang gusto ng Diyos, maibalik ang tao sa original design. Kaya kung mapapansin po natin sa Biblia, wala po tayong makikita sa Biblia na si Jesus ay nag-suggest. Sige nga, try nyo. Try nyo balik loob. Try nyo mag-repent. Wala pong sinabi ang Panginoong Jesus na gano'n. Lagi nga sabi niya ay isang mandate. Pag nagsalita si Jesus, laging mandato. Kaya nga po may word na tinatawag na mandatory. It came from the root word mandate. Sabihin nga po natin, mandate. Kapag mandatory, walang option, kundi gawin yon. It is because of the authority that was given to Him. Kaya nga po sabi ng verse 18, Jesus came to them and said, I have been given all authority in heaven and on earth. Kaya kapag ang isang tao ay may authority, hindi siya nagsasuggest. Ulitin ko, kapag tinanggap mong authority galing sa Diyos, ang salita mo ay hindi suggestion. Ang salita mo ay isang mandato. Isang mandate na walang ibang pwedeng gawin kundi gawin yung sinabi mo. Amen? Sinong may authority ni Jesus dito? Ibig sabihin, you can issue a mandate. Ang nagsasuggest lang po ay yung walang authority. Iba yung suggestion, iba yung mandate. Pag walang authority, hindi yan pwedeng mag-mandate. Ang kaya niya lang gawin ay mag-suggest. Sa dati ko pong trabaho sa Abu Dhabi, kapag may meeting po kami kasama ang CEO ng aming kumpanya, kami pong mga manager ay allowed na mag-suggest. Pero ang final decision nasa
CEO pa rin. Kahit anong ganda ng suggestion namin bilang manager, nasa CEO pa rin ang final decision. At kung hindi siya pumayag, hindi mangyayari. Hindi kami pwedeng magalit o magreklamo. Bakit? Simple lang, wala sa amin ang authority. Kasi hindi kami o hindi ako ang CEO. Pero sa meeting ko naman, nakasama ko yung mga supervisor at mga foreman, kapag ako'y nagsalita sa kanila, ako hindi nagsasuggest. Ang ginagawa ko ay mandate. Dahil ako ang nasa authority. Ako yung may mataas na posisyon over them. And the power and authority in that meeting is mine. Kaya ikaw, tayo, sabi ng Luke chapter 10 verse 19, the Passion Translation, now you understand that I have imparted to you. Sabihin natin, imparted. Inimpart daw ni Jesus sa atin ang authority to trample over His kingdom. Yung His kingdom na yon, small letter H, that's the kingdom of Satan. Alam niyo ba yung salitang trample? Yung trample sa Tagalog, hindi mo lang tinalo ang kingdom ni Satanas, dinurog mo pa. Hello? Hindi mo lang tinalo si Satanas, kundi dinudurog mo pa pala siya. And that is the authority that has been given to us by the Lord, the authority na durugin ang gawa ng kaaway sa buhay natin. And you will trample upon every demon before you and overcome every power Satan possesses. Ano ba yung ibang translation? Trample on snakes and scorpions. Ang daming snakes and scorpions ng ating buhay. Sabi po sa huli, absolutely nothing will harm you as you walk in this authority. Walang makakasakit sa iyo as long as lumalakad ka sa authority na inimpart sa iyo ng Panginoong Jesus. Amen? Hindi automatic na pag na-born again ka, hindi ka na masasaktan ng kaaway. No. Kung ikaw ay lumalakad sa authority niya, nadurugin ang gawa ng kaaway, then hindi ka masasaktan ng kaaway. Sabi dyan, no, absolutely nothing will harm you as you walk in the authority that has been given to you. Taas ang kamay ng may authority dito, galing kay Jesus. Lord, lahat ng mga nakataas ang kamay, na lumalakad sa iyong authority, dinudurog nila, every time sila'y lumalakad, dinudurog nila sa kanilang paanan ang gawa ng kaaway. In Jesus' name, say amen. Kung gagamitin lang lagi natin ang authority na nasa atin, durug na durug. Sabihin natin, durug na durug. Alin? Ang gawa ng kaaway. Yung nagwawasak, yung nagnanakaw, yung pumapatay sa ating buhay. Kayang-kaya mong durugin ang kahirapan. Kayang-kaya mong durugin ang sakit karamdaman. Kayang-kaya mong durugin yung mga wasak na relasyon at mapanumbalik muli. Kayang-kaya mong durugin ang depression at anxiety sa iyong isipan kung alam mo lamang lakaran ng authority na meron ka. Amen? Hindi ka pwedeng mag-suggest, uy, Satanas, baka naman pwede, pahinga muna ako ngayon, next week ka na bumalik. Uy, sakit karamdaman, baka naman pwedeng hanggang ano lang ako, hanggang April, sa May, iba naman. No. Kapag may authority ka, kaya mong sabihan, ang sakit mong lumayas. Kaya mong sabihan ang sakit mo, hoy, hindi ka nakatira dyan ha. Hindi ka para dyan. Lumayas ka. I declare I am healed in Jesus' name. Kung alam mo lamang ang authority mo at nilalakaran mo ito. Uulitin ko, lahat ng may Kristo sa puso, may authority na magmandato sa tatakbuhin mo sa buhay mo. Hindi ka lang nagdedeklara, ang ini-issue mo ay isang mandato. Mandato, matindi yun. Mandate. Amen? When it comes to discipleship, hindi pwedeng mga Jerry lamang ang i-disciple natin. Pastor, ang lalapitan ko ay yung isang yon. Bakit? Maayos siyang tingnan.
magandang kausap, mukhang matino at mabait. Siya na lang ang i-disciple ko. Pag sa tingin mo'y Jomar, iiwasan ko na yon kasi baka mahirap siyang kausap. Hindi ko na siya i-disciple. Bahala na si pastor sa kanya. Minsan pa nga, ang isang Jomar, pag nakakilala sa Diyos, mas matinding disciple ni Lord. Mas matinding man of God. Amen? Yung Jomar na na-born again, mas matindi pa sa isang Jerry na na-born again. Yung palang Jomar magiging prophet, hindi natin alam kung si Jomar na buhay at may nag-disciple sa kanya, baka siya isang propeta o isa siyang pastor. Yung Jerry na hindi nakikipagtalo sa iyo at naging mabait kausap hanggang ngayon, nasa Zimbabwe pa rin. Anong ibig sabihin? Sisimba, uuwi. Sisimba, uuwi. Sisimba, uuwi. Kabisado nyo na, sisimba, uuwi. Yan ang mga Zimbabwean Kristiyano. May mo sa katabi mo, parang ikaw yata yung pinatatamaan. Sisimba, uuwi. Ulit. Yan, Zimbabwe ang tawag dyan. Don't judge the book by its cover. Hindi porket maraming mga kung ano-ano sa katawan, hindi maayos ang pananamit, sasabihin mo, naku, walang kapag-apag-asa sa buhay, ang taong yan. Hindi mo alam ang kanilang istorya. Meron silang mga sariling stories ng kanilang buhay. Let us become disciples of Jesus, not disciples. Maging disciple ka ni Lord, hindi disciples. May mga tao po, disciples. Peke na disipulo. Ang totoong disciple ni Lord, kapag nakakita ng Jomar na naka-short, naka-chinelas, maraming hikaw, kakaibang itsura. Hindi kamukha ng karimitang nakikita sa church. At pag nakita niya ito, hindi niya ito titingnan ng may masamang pagtingin. Ang disciples, iba. Pag nakakita siya ng Jomar, sasabihin niya, kapatid, bait, kapatid, hindi ganyan ang suot nang pupunta sa church. Dapat ikaw ay nakapantalon at nakasapatos. Hindi nakachinelas at nakashort. Ang disciples, hindi muna alamin ang istorya ng buhay ng taong yun. Nahusgahan na agad. May conclusion na agad si disciples. Kasi, malay mo, yun na lamang ang matino niyang damit. Malay mo, yung tsinelas na yun, yun lang talaga ang kanyang nagagamit. Ang tunay na disciple, yung makikita niyang Jomar na gano'n ang itsura, kakaibiganin. Aalamin ang istorya niya. At ito ang matindi. Kung ikaw ay isang disciple at may makita kang Jomar, anong gagawin mo? Ililibre mo ng lunch. Tapos sa shopping mo. Bakit? Para hindi na yon ang kanyang suot next week. Amen? Parang humina ang amen. Ang disciples, titingnan niya lang yon. Nako, bawal yan. Hindi ganyan ang isang Kristiyano. Pero ang disciple, hindi mapapakali yun. Maaawa yun. At lalapit yun. Kugay kumain na. Kugay naligo. Kasi ako hindi rin. Parehas tayo. Inaalam ang istorya bago mag-conclude. At pag nalaman mo, saka mo tugunan ang kanyang pangangailangan. Kaya ka nga blessed ni Lord eh. Taas ang kamay ng blessed dito. Para maging blessing ka sa iba. Pag may nakasalubong kang Jomar, hindi mo papanoodin yon at sasabihin mo, buti pa ako hindi ako kagaya noon. Ako'y blessed. No, ang tawag sa iyo, disciples. Ang disciple, hindi mapapakali. Bababa sa sasakyan at sasabihin, kumain ka na. Buti ka pa. Kumain na ako, hindi pa. Siya pala yung hindi kumakain, ano. May concern. Sabihin natin, may concern. Ang tunay na disciple,
Sabihin natin, ang tunay na disciple, may concern sa kapwa. Ililibre mo at magsha-shopping mo. Yun ang tunay na disciple. Kaya tayong lahat na may mandato na mag-make disciples, seryosohin na po natin ito. Magseryoso na po tayo. Ayon po sa survey noong 2021, araw-araw ay merong 2,400 na Pilipinong namamatay. Araw-araw, 2,400. Meaning, 100 Pilipino ang namamatay kada oras. Meaning, 1 hanggang 2 ang namamatay kada minuto. Habang lumilipas po ang ating pag-uusap ngayon, mayroong namamatay na 1, 2. Ang malupit po nito, hindi natin alam kung sinong kasunod. Hala. Kaya mag-disciple ka na. Tumulong ka na sa maraming Jomar sa paligid mo at maraming Jerry na mukhang okay. Pero kailangan din nila ang Diyos. Ilapit mo sila kay Kristo habang may oras pa. Last week pinag-usapan po natin more on end times. Bakit? Ay malapit na dumating ang Diyos. Yung naisip mo kanina na Jomar at Jerry sa inyo, sa family nyo, may mandato ang Diyos sa iyo. Pinire-remind po tayo ng Diyos ngayon. May mandato siya sa atin. Na yung naiisip mong yon ay i-disciple mo na. Kaklase mo, katrabaho mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo, i-disciple mo na yan. Kasi mandate ni Lord sa iyo. Amen? Simulan mo na. Ngayon na, habang hindi pa huli ang lahat. Yun pong gustong tumugon sa mandato ng Diyos bilang isang disciple. Sabihin mo sa iyong sarili, I am here, Lord Jesus. Laksan natin. Pakinig ng Diyos yan, ha? Isa pa, 1, 2, 3, go. I am here, Lord Jesus. Sabihin natin, use me, Lord. Narinig ka ng Diyos. Kung true disciple ka, papalakpakan mo ang Diyos ngayon na nagbigay ng mandato sa iyo. At bukod sa may mandato ka, may authority ka pa. Huwag kang matatakot kasi pangako ng Diyos sa mga tumugon sa mandato, ang kanyang pagsama ay nasa sa kanila hanggang sa huling panahon ng mundo. Kaya kung gusto mong kasama ka lagi ng Diyos, fulfill the mandate to disciple all the nations. Jerry man yan, Jomar man yan, anumang pangalan ng tao na yan na naiisip mo, i-disciple mo na siya. Kasi kung hindi ikaw, ay sino kaya? Amen? Diyan pa ba tayo? Matthew 28 verse 20, teach them to do everything I have commanded you, and remember that I am always with you until the end of time. Pangako ng Diyos yan. Pangalawa, being a disciple is more than just believing. A disciple is not just a believer. A disciple is a doer. Many people come to church every Sunday, pero wala sa JA1 ito, ha. Maraming tao pumupunta sa church every Sunday, nakikinig ng Word of God, naniniwala sa Word of God na kanyang narinig. Actually, umiyak pa nga siya. At na-bless siya sa preaching ng Word. Pero paglabas sa lugar na ito, walang nabago. Pakisabi sa katabi, parang may kilala akong ganon. Pumasok sa church, na-bless sa Word of God, paglabas dito, walang nabago sa kanya. Sino talaga dito ang alam niya ngayon 2024 siya'y magiging super blessed? Taas ang kamay. Yung alam niya siya'y super blessed. Makinig kayo dito. James chapter 1 verse 22 to 25. Do not deceive yourselves by just listening to His word. Instead, put it into practice. Nakinig ka ng salita ng Diyos, i-apply mo rin. Verse 23.
If you listen to the word, but do not put it into practice, you are like people who look in a mirror and see themselves as they are. 24. They take a good look at themselves and then go away at once forget what they look like. But if you look closely into the perfect law that sets people free and keep on paying attention to it and do not simply listen and then forget it, but put it into practice, you will be blessed by God in what you do. Ang tunay na binebless ng Diyos sa kanyang bawat ginagawa ay yung kapag tumingin ka sa salamin at nakita mong may pangit sa iyong mukha, hindi mo binabasag ang salamin. Anong gagawin mo? Papahirin mo ang dumi sa iyong mukha. Kasi ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin kung paano baguhin kung ano ang masama sa ating sarili. At kapag daw ikaw ay ganon, ang sabi ng Biblia sa iyo, you will be blessed by God in what you do. Ang tunay na blessed ay makikita kapag siya ay nag-a-apply ng salita ng Diyos na kanyang naririnig sa araw-araw o tuwing linggo. 3 L po para mas madaling tandaan. 3 L. Listen to the Word, love the Word, and live the Word. Ang tunay na disciple ni Christ may 3 L when it comes to the Word of God. He or she listens to the Word, loves the Word, and lives the Word. Nakikita sa kanya ang salita. May experiment po na ginawa sa 2 leon. Pinapakain ng isa habang ang isa na may ginugutom. After 1 week, pinaglaban po yung 2 leon. Sino kaya ang nanalo? Yung gutom o yung busog? Ay baka ho yung gutom at baka yun po sobrang aggressive. Ang nanalo po ay yung busog. Dahil yung gutom, mahina ang katawan. Kung alin ang pinakakain mo, yun ang mananalo. Ang espiritu mo o flesh mo, alin kaya ang mas busog? Yung katawan mo o yung iyong espiritu? Tingnan mo ang tiyan ng katabi mo. Do not judge the book by its cover. Kala nyo, ha? Sadyang medyo malaki lang ang tiyan na yan, pero busog ang spirit niyan. Amen? Laging may labanan ang spirit at ang flesh araw-araw. Ang tunay na disciple, busog ang spirit. Dahil kung sino ang busog, siya ang panalo. Pag busog lagi ang flesh mo, yun ang panalo. Pag busog lagi ang spirit mo, yun ang panalo. Ganun lang kasimple. Kung ang L mo sa Word of God ay tuwing linggo lamang, makinig kayo mabuti. Kung ikaw ay nakikinig ng Word of God ay tuwing linggo lamang, tuwing Sunday lamang, how can you expect victory for 1 week? Paano? Eh di once a week ka lang panalo? Tuwing nandito ka lang panalo? Sabi mo sa katabi mo, wala sa JA1 noon. Ito pa matindi. Sunday na nga lang may Word of God. 1 hour na nga lang yung Word of God at minsan mas maikli pa, i-open mo pa ang Facebook mo habang may nagpipreach. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw na naman yung... Ibubuksan mo pa yung messenger mo. Ngayon na nga lang ikaw makakarinig ng Word of God. Saka mo ba i-open ang email mo? Saka ka pa magtatatawag na kung sino-sino. Magtatrabaho ka pa ngayong linggo. Samantalang binigay na nga sa atin ang 6 na araw. Isang beses ka na nga lang kakain ng salita ng Diyos. Linggo na nga lang, mabububu pa. Natapon pa nandyan na yun. Titinapon pa Kalabitin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, partner, parang may kilala talaga akong ganon. Kunti na nga lang ang oras mong makikinig, nagpaabala ka pa. Kaya paglabas mo sa lugar na ito, hindi na bago. Amen? Tapos magtataka tayo,
Bakit kaya ako natalo ng tukso? Bakit kaya ako bumabagsak sa pagsubok? Paulit-ulit na lamang ang cycle of defeat in my life. Tatanungin mo ang Diyos. Sinisisi mo si Satanas. Ikaw, Satanas, ikaw may kasalanan nito. Sabi ni Satanas, ako'y walang alam diyan. Ikaw ang may gusto niyan. Sa totoo lang tayo na rin ang may problema minsan. Choice natin na itapon ang word. Ang sarap niyan eh. Pero dahil pinatapon mo, ibinubo mo, walang nabago sa iyo. Kapag magaganda ang deklarasyon ng nagpipreach, akin yun. Ikaw ay mapapagpala. Ikaw ay basta akin yun. Pagka ang sabi, lahat kayo'y magpakatino. Hindi akin yun. Ituturo yung katabi. Pakinig mo si pastor. Ikaw yun. Magpakatino ka daw. Pero pag blessing, akin yun, akin yun. Alam niyo, walang masamang bumatak sa blessing. Kung may tataniman ka ngayon 2024, taniman mo yung blessing. At taniman mo rin yung rebuke. Pag alam mong tinatamaan ka, taniman mo. Para anihin mo ang bunga ng pagbabago ng salita ng Diyos. Taniman mo naman yung mauhaw ka at magutom sa salita ng Diyos. Taniman mo na i-desire na talunin ng appetite mo sa Word, ang appetite mo sa crispy pata, sa lomi. Talunin ang appetite mo sa Word of God, ang appetite mo sa iced coffee. Nakakaapat na kape sa isang araw eh. Yung appetite mo sa social media, palta ng appetite ng word. Yung appetite mo sa K-drama, na paulit-ulit lang naman ang itsura ng mga taong nakikita mo. Ewan ko ba kung anong nakikita ang pagkakaiba-iba ng mga tao sa mga yun. Basta isang alam ko, Koreanong itsura. May napipili ba, mas maganda daw itong isang ito kaysa dito. Sa tingin ko na may isang mukha. Ewan ko baga. Yung appetite mo sa Netflix, palta ng appetite ng salita ng Diyos. Yun ang taniman mo. Yun ang ipag-pray mo. Yun ang hingin mo sa Diyos upang maranasan mo ang truly blessed life this year. Ang tunay na disipulo ay tumatanggap ng disiplina. Inuulit ko. Ang tunay na disipulo tumatanggap ng disiplina. Yung word na discipline, nagmula yan sa root word na disciple. Ay, nako po, ang isang disipulo na hindi nadidisiplina ay isang peking disciple. Huwag mo lang panghawakan ang pagpapala. Panghawakan mo rin ang pagpapalo. Unuulit ko, wag mo lang panghawakan ang pagpapalang galing sa salita ng Diyos. Panghawakan mo rin ang pagpapalong itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Dahil kapag hindi tayo natauhan sa pagpapalo ng salita ng Diyos, baka ibang pagpapalo ang makakagising sa atin. Ay wag na po nating intayin yung matinding pagpapalo ng salita ng Diyos. I declare na lahat na nagtatanim ngayon, I declare that all this seed ay magbubunga ng grabeng uhaw at gutom sa salita ng Diyos na magre-resulta sa matinding pagbabago ng kanilang buhay. In Jesus' name. James chapter 2, verse 18. Another person might say, you have faith, but I do good things. Show me your faith apart from the good things you do. I will show you my faith by the good things I do. Hindi mo pwedeng ipagmalaking ako'y nananampalataya na matindi na ang aking faith. Pero wala ka namang nakikitang gawa. Show me your faith apart from the good things I do or you do. And I will show you my faith by the good things I do. Makikita mo naman sa akin
ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mabubuting gawa. May kilala ba kayo na may faith ngunit walang good works? Meron akong kilala. Actually, nanginginig pa nga yan. At meron pa yung reverence. Ang tawag sa kanya ay si Satanas. Ang mga demons and wicked spirits. Naniniwala sila kay Kristo, pero walang kang makikitang produkto. Inuulit ko. Naniniwala kay Kristo, pero walang nakikitang produkto. Yan ang sabi ng verse 19. Ang tunay na disciple, hindi lang naniniwala kay Lord at sa Word, kundi may listening, may loving, and may living sa Word of God. At hindi siya pumapayag na siya lang. Tutulong siya sa ibang tao na sila ay makaranas din na ma-inlove at mabago ng salita ng Diyos. Sino ditong nakahandang tumulong sa mga Jomar at Jerry sa kanyang paligid na nangangailangan ng salita ng Diyos upang mabago ang kanilang buhay? Tayo na dinadaluyan ng salita ng Diyos, tayo po ang binigyan ng mandato upang ibahagi ito sa iba. Amen? Discipleship starts from you. Ngayon, tingnan mo ang iyong sarili. Ngayon, 2024, may nabago na ba? Noong 2023, may nabago na ba sa'yo? At ngayon, pumasok na ang 2024. May nadala ka bang pagbabago sa iyong sarili? Discipleship starts with you. Tapos na ang panahon na ikaw ang inaakay. Ikaw naman ngayon ang mag-aakay. Tapos na ang panahon na ikaw ang pinipilit laging umatid ng church. Ito na ang panahon. Ikaw naman ang mamimilit sa iba na umatid ng church. Tapos na ang panahon na ikaw ay iniintindi ng marami. Ito na ang panahon, ikaw naman ang iintindi sa iba. Tapos na ang panahon na nag-a-adjust ang mga tao sa iyo, sa paligid mo. Ito na ang panahon na ikaw naman ang pinag-a-adjustan. Na ikaw naman ang mag-a-adjust sa kanila. I mean. Hindi na ito ang panahon na ikaw lagi ang uunawain. Panahon na para ikaw naman ang umunawa. Hindi ikaw lagi ang binibigyan. Panahon naman para ikaw ang magbigay sa iba. Hindi lang lagi ikaw ang pinapatawad. Panahon na para ikaw naman ang magpatawad sa iba. Pwede ba tayong tumayo ngayong oras na ito? If you are a true disciple of God at gusto mong maging isang maunlad at effective na disciple niya, gusto ko malaman mo na ngayong araw na ito, God is going to anoint you with a discipleship heart. A heart of a disciple. Na hindi ka na lang concerned sa iyong sarili, kundi concerned ka rin sa iba. Na kung paano kang natututo ng salita ng Diyos at nababago nito, gusto mo rin itong mapadaloy sa iba. Kaya ngayong araw na ito, mapalad ka. You have this opportunity to receive from the Word of God today. Thank you, Jesus. Discipleship is all about building the lives of others back into God's original design. Panahon na para magkaroon ka ng impact sa iba. Ilang taong ka na ngayon? 30? 40? 50 years old? 50 years mo nang in-enjoy ang iyong sarili. Panahon na para naman ma-enjoy ng iba si Lord through your life. And that is a true disciple of God. Hindi mo kailangan maging magaling sa pananalita. Hindi mo kailangan maraming alam na verse. Basta ikaw, may concern ka sa kapwa mo, gusto mo silang ma-build muli, then you are a disciple of the living God. Sabi po ng awitin, ito po'y awitin ng pagbibigay papuri sa Diyos sa kanyang kabutihan. I just wanna say, I love you. I just wanna say, I thank you, Lord, for all the things that
you've done in my life. Here I am. I will serve you more. Lord, I offer you. Lord, I offer you my life. I am willing. I am willing, Lord, to do your Mga nagdi-desire maging disciple ni Jesus. Come on, sing it. I give it all to you, my Lord. Gusto mong maging blessing sa iba. Come on, sing this song. Here I am, I will follow you. Ang dami pang aanihin sa labas. Come on, sing this song. Here I am. Use it for your glory. Here I am. I will praise your name. Come on, sing it out. Here I am. I will do What you want me to do. 'Cause my life is yours. I'm for you alone. Come on, today God is going to release the anointing of a disciple. Magiging malaking impact mo sa mga tao sa paligid mo. Come on, sing this song. I just wanna say I love you. awitin mo ito sa Diyos. Come on, with all your heart. I just want to say I thank you, Lord, For all the things that you've done in my life. Here I am. I will serve you. Come on, buong puso, awitin mo ito. Lord, I offer you Yes, Lord. Pakinggan mo ang tinig ng iyong bayan. I am willing, Lord, To do your will. I give it all to you, my Lord. my King. Here I am, I will follow you. Mon, buong puso. Let's sing it to the Lord. use it for your glory. Here I am. I will praise your name. Here I am. I will do what you want me to do. 'Cause my life is yours. I'm for Come on, sing. Here I am. use me for your glory. Here I am. I will Come on, magpagamit tayo sa Panginoon. He wants to use you. Here I am. I will do What you want me to do. 'Cause my life is yours. I'm for you alone. Come on, magpasalamat ka sa Diyos ngayon. Thank God for what He has done, what He is doing, and what He will do in your life. Come on. Pasalamatan mo ang Diyos. Sabihin mo sa Kanya, salamat Panginoon. Gamitin mo ang buhay ko. Here I am. Use me for your glory. Here I am. I will praise your name. Yes, Lord. Narito kami. Here I am. I will do what you want me to do. 'Cause my life is yours. Kayo lamang po. I'm for you. I-declare niyo po ito. Here I am. Iparinig mo sa Diyos na tinatanggap mo ang mandato at isa sa buhay mo ang salita niya. Parinig mo kay Lord. Yes. Once again. Here I am. Let the Lord hear your voice. Our life is yours.
Panginoon, narito ang aming buhay. Bagamat marami kaming pagkakamali sa aming nakaraan, marami kaming pagkukulang sa iyo, still pinili mo kami upang gamitin mo sa mga huling panahong ito. Lord, naririto ang aming buhay. We are willing. Use us, God. At ngayong araw na ito, Panginoon, tatanggap kami ng kakaibang anointing. Kakaibang concern sa kapwa. Hindi lang kami concern, kundi gagawin namin yung bagay na concern kami. Hindi lang kami maaawa sa tao. Kikilusan namin, hahakbangan namin. Tutulong kami upang i-build ang buhay ng maraming tao. Kaya Lord, ang request namin ngayong araw na ito, kung may mga naririto na Jomar, na dumaan sa matinding pagdudurog sa buhay, Lord, here is our lives, or here are our lives. Build us back again. Sa lahat ng mga broken, durog ang puso, God is going to restore you now. Kung sa tingin mo, hindi ka karapat-dapat gamitin, kapatid, sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, ikaw ang gagamitin ko. Ang buhay mo ang gagamitin ko. Ang karanasan mo ang gagamitin ko upang ang mga taong makakarinig ng testimony mo. Sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, you are just building your testimony. Hindi pa yan ang katapusan. Hanggat hindi pa maganda at hindi pa mabe-bless si Lord, hindi pa tapos. Kaya gusto kong sabihin sa iyo, you came to the right place today and the Word of God is now slowly rebuilding you. Ibinabalik niya ang identity niya sa iyo. Na ikaw ay kanyang pinili, na ikaw ay kanyang gagamitin, ikaw ay kanyang mahal, at hindi siya papayag na mapahama ka sa anumang gawa ng kaaway. Lord, lahat ng mga broken this day, I am declaring, now is the moment that you are going to build them up. At dahil dyan, Panginoon Diyos, Lord, as we raise our hands to you, taas natin na ating kamay sa Panginoon. Lord, tinatanggap namin ang fresh anointing of being a disciple of God. In the count of 5, the anointing of being a disciple, of being a word doer. Hindi ka lang hearer, but you will also apply the word in your life, ay bababa sa'yo. Come on now. Oh, Holy Spirit, we welcome you in this place. Oh, Holy Spirit, get ready. Get ready. In the count of 5, you will receive the fresh anointing ng isang magugutumin, mauuhawi sa salita ng Diyos. In 5, come on, Holy Spirit. Yes, Lord, we are ready and we welcome you. In 4, in 3, Oya kanda yabasiku no 2, maging kayo na nasa online, get ready to receive this anointing. Oya barasika to kundi yarabahay. 1, receive. 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 Your life will never be the same. Ngayong taong ito, God is going to use you in a mighty way, in a way na hindi mo pa naranasan before. God is going to use you. Yes, Lord. Narito kami. Gamitin mo kami. Narito kami. You have chosen us from so many people. Kaya Lord, itong taon na ito, may breakthrough sa aming pagdidisciple. May breakthrough ang Word of God in our lives. Oh, receive
Ang daming Jomar na nakapaligid sa'yo sa community. Receive. Ikaw ang gagamitin ng Diyos. Ikaw ang kikilusan ng Diyos. Sa'yo dadaloy ang pagpapala ng Diyos. Sa'yo dadaloy ang provision ni Lord para sa kanila. Receive. 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 We receive, Lord. We receive, Lord. Walang ni isa mang naririto na hindi magiging inspirasyon ng marami. Receive. Receive. Lord, lalabas kami sa lugar na itong binago mo. Ang perspective namin ay iba na kaysa dati. Lalabas kami ditong sobrang concern sa kaluluwa ng iba. Na hindi kami mapapakali, na hindi namin sila tutulungan. Na hindi namin sila iaakayin palapit sa iyo because they need to build their lives. Kung paano mo kaming binild, Panginoon, tutulong kami para i-build din ang aming kapwa. And that is discipleship. Lord, we receive the fresh anointing of being a disciple today. At gayon din, Panginoon Diyos, pananampalataya namin, kasamahan mo kami. Hindi kami ang kikilos at magsasalita, kundi ikaw ang tutulong upang mabless ang marami through our lives. Bless each JA1 family na naririto. We will be a blessing to many, and we will win more souls and make more disciples for your glory. To you all the praises, worship, and adoration. Lord, hindi na kami magkakasya sa lugar na ito. Padami pa ng padami ang aming worship services sa lugar na ito. Because everyone will have the heart of a disciple. Makikilala ang JA1 family hindi lang sa inner healing and deliverance, even sa discipleship, Lord God. We receive this. We give to you the glory. Sa amin ang tagumpay at pagpapala sa iyong papurit parangal. Sa pangalan ni Jesus, say Amen.